Kabanata 231. Nang sabihin iyon, itinaas ni Severin ang kanyang paa at itinutok ito sa isang bahagi ng katawan ni Rufus. Nakita ito ni Rufus at natakot sa ginawa. Nangangatol ang kanyang mga paa at tuluyang bumagsak sa lupa na parang nakaluhod. Severin, I was wrong. I won't do it ever again. Please forgive me. Kaya kong sampalan ang sarili ko. Please don't emasculate him. I don't want to lose my manhood. Ang babaeng kayakap niya ay matagal nang nakatago sa malayo at nanginginig sa takot. Haha, sampalan mo sarili mo. I'm not interested in see you slap yourself now, Severin scoffed and said. Kanina mo lang gustong lumuhad ako at pinadidilaan ang sapatos mo, di ba? I think you can try that. Dilaan ko. Natakot talaga si Rufus. Sa isip niya, naisip niyang si Severin ay isang daredevil na nang-ahas na gumawa ng kahit ano. Hindi kailanman mabangkarote ang isang pulubi. Kung may ginawa man si Severin sa kanya, hindi pa rin worth it kung nagpadala ang kanyang ama ng taong pumatay kay Severin pagkatapos noon. Kung tutusin, isa siyang rich kid. Mas mabuting mawala ang dayami kaysa kabayo. Hindi mabubuo ang buhay ni Severin kung siya nga ay pinalamon ni Severin. Walang pag-aalinlangan, agad niyang dinilaan ng ilang beses ang sapatos ni Severin. Lubos na naiinis si Severin na makitang talo si Rufus. Umatras siya ng 2 hakbang at nakakadiri niyang sinabi, kalimutan mo na yon. Hindi ko na kayang tingnan ang itsura mo ngayon. What a loser. Alam mo na ang lugar mo kapag sinubukan mong agawin ang babae ko palayo sa akin. Sa panaginip mo, do you think you deserve to have Diane? Diretso pagkatapos nun, naglakad na lang si Severin nang hindi lumilingon. Walang magawang bumagsak si Rufus sa sahig at pinunasan ang pawis sa noo. Ang tagal niyang bumangon. Ang una niyang ginawa ay ang pagsaway sa mga bodyguard na iyon na nakaramdam ng sakit pa rin. Who told me you guys are very strong? Supreme fighters or something like that? Anak kayo ng tinapa. Hindi ba kayo nahihiya na hindi kayang talunin ng 6 ang isang lalaki? Mr. Rufus, hindi naman sa hindi kami malakas. Pero masyadong malakas ang lalaking iyon. Base sa kanyang husay sa pakikipaglaban, tiyak na naabot na niya ang Grandmaster level. Naniniwala akong lampas na siya sa level 1. Siguro level 3 siya o level 4 na Grandmaster. Sinubukan ng isa sa mga bodyguard na ipaliwanag ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin na level 3 o level 4? Wala akong alam dyan. Labis na ikinagalit nito ni Rufus pagkatapos ng nangyari. Kung iisipin na siya ang young master mula sa isang second-tier upper class na pamilya at siya ay napahiya ng husto. Sa kanyang pananaw, ang dahilan ng kahihiyan ay ang mga bodyguard na iyon ay walang silbi. Wala siyang ideya o kaalaman kung si Severin ay isang grandmaster o isang mandirigma. Sinubukan pang ipaliwanag ng isa pang bodyguard, Mr. Rufus, ang Grandmaster ay isang makapangyarihang presensya. Marahil ay kakaunti lang ang mga Grandmaster sa lungsod na ito. Ang mga tagapag-alaga sa pamilya ay umaabot lamang sa antas ng Grandmaster. Sa totoo lang, napakalakas niya. Kumunot ang noo ni Rufus. May 4 na tagapag-alaga sa kanyang pamilya at gumastos sila ng napakalaking halaga para kumuha ng mga tagapag-alaga. Maging siya ay walang kapangyarihang turuan silang gumawa ng anuman. Ang mga tagapag-alaga ang namamahala sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa madaling salita, kikilos lang sila kapag nasa life or death na sitwasyon ang kanyang pamilya. Kung tutusin, malaki ang paggalang ng kanyang ama sa mga tagapag-alaga at nakipag-usap siya sa kanila sa sobrang maingat at magalang na paraan. Ang punto ay hindi naisip ni Rufus na napakalakas na tao ni Severin. Mr. Rufus, iminumungkahi ko na huwag mo nang tawirin si Severin sa hinaharap. Magkakaroon ka ng maraming problema kung makasakit ka sa isang Grandmaster, sabi ng isang nakatatandang bodyguard pagkatapos na mag-isip. Napaawang ang bibig ni Rufus at galit na sinabi, anak ng tinapa. Dinilaan ko ang sapatos niya ngayon lang. Kailan pa ba napahiya ang isang tulad ko? How could I let this pass? Kumunot ang noo niya at sinabing, mukhang kailangan kong gumawa ng bagong plano.
Walang sinuman sa inyo ang pinahihintulutang sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari. Wala akong ideya kung paano ipapakita ang aking mukha sa paligid kung malalaman ito ng ibang tao. Oo, Mr. Rufus. Sabay-sabay na tugon ng 6 na bodyguard. Gayunpaman, hindi nila alam na may 2 lalaking nagtatago sa sulok at nakita ang lahat ng nangyari. Parehong nakuha ang takot sa kanilang buhay. Napalunok ng laway ang isa sa mga lalaki at sinabing, ano ang dapat nating gawin? Binigyan kami ni Mr. Edward ng $15,000 bawat isa para patayin si Severin. Damn it! I think 6 na tao ang nasa captain level sa Chavez. Lahat sila ay hamak na tao pero hindi pa rin nila kayang talunin si Severin. This is a suicide mission if both of us try to kill Severin. Dati, naskam ni Edward ang $750,000 mula sa kay Easton at Jada para sa pagkuha ng 2 bituin na mamamatay tao upang patayin si Severin. Pag-uwi niya, pinag-isipan niya ito at nagpas siyang bigyan ng $15,000 ang 2 bodyguard na magaling makipaglaban. Inutusan niya silang patayin si Severin at itinago sa kanyang sarili ang natitirang pera. Nangangahulugan iyon na nakakuha siya ng $720,000 mula sa deal at niloko rin niya si Lucy. Tuwang-tuwa siya sa sarili, lalo na sa paggunita sa sexing katawan ni Lucy. Kaya lang hindi niya akalain na ngayon lang nasaksihan ng 2 bodyguard na pinadala niya ang buong eksena. Tara, balik na tayo. Fuck, this deal is not worth it. We shouldn't risk our lives for $15,000. Ang isa pang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi nagtagal, bumalik sila sa tirahan ng Horsefield. How was it? Nagawa ba ninyong dalawa? Umiinom ng tsaa si Edward nang makita niyang bumalik ang 2 bodyguard. Ang 2 bodyguard ay talagang mid-stage fighters. Mr. Edward, hindi namin magagawa. Masyadong makapangyarihan si Severin, sabi ng isa sa kanila na may malungkot na mukha. Nasubukan niyo na ba? Kumunat ang noo ni Edward at umupo ng maayos habang inilalagay ang teacup sa stone table sa tabi niya. Hindi, pero sinubukan ni Mr. Rufus. May kasama siyang 6 na bodyguard at sabay nilang inatake si Severin. 6 sa kanila ang natalo ni Severin. Wala ni isa sa kanila ang kalaban ni Severin. Sabi ng bodyguard. Nagpatuloy ang pangalawang bodyguard, oo. Sa huli, binyantaan ni Severin si Mr. Rufus at kailangang lumuhod si Mr. Rufus para dilaan ang sapatos ni Severin. Ano? Napabuntong hininga si Edward matapos marinig iyon. 6 na bodyguards at hindi niya sila kalaban. Minamaliit ko yata ang kakayahan ni Severin. Kaya kailangan ko pang kumuha ng assassin. Sila ang mga profesional dito at mas maaasahan. Oo, oo, oo. Mr. Edward, dapat kang kumuha ng assassin. At walang makakaalam na ikaw ang kumuha sa kanila. Hindi kami mga profesional na assassin. Mabilis namang pumayag ang mga bodyguard. Muling nag-isip si Edward at nagtanong, magkano ang halaga ng pag-hire ng 2-star assassin? $150. Agad namang sumagot ang bodyguard. Obviously, siya ang nakipag-ugnayan sa killer organization. Tumango si Edward. Fine. Ikaw na ang bahala dito. I'll transfer the money to you later. As for, you don't have to return it to me. Go and buy some alcohol for yourself. Salamat, Sir Edward. Nagulat ang 2 bodyguard sa narinig. Pagkaalis ng 2 bodyguard, sina Easton at Lucy ay binisita si Edward. Mr. Easton, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Tumingin siya kay Lucy at napalunok ng laway habang hinahangaan ang sexing legs ni Lucy. Sa oras na iyon, hindi alam ni Easton na niloko ni Edward ang kanyang asawa. Ngumiti siya at nagtanong, Mr. Edward, sabi mo kukuha ka ng assassin para patayin si Severin. What's the process? Narinig ni Edward ang tanong at malamig na tumikim. What's with the rush? Alam mo namang galit din ako kay Severin, di ba? Kung hindi siya patay, hinding-hindi ko magiging babae si Diane. Pagkatapos noon, tumingin siya sa mga upuan sa tabi niya at sinabing, umupo ka at mag-usap pa tayo. Don't worry, I've hired the assassin. I think Severin is going to be dead in 2 or 3 days.
Ganun ba? Ang ganda. Nakahinga naman ng maluwag si Easton matapos marinig iyon. Hindi mawawala ang sama ng loob niya kay Severin kung patuloy na mabubuhay si Severin. Kahapon, pumunta sila ni Lucy sa ospital para magpa-check up. Sa kasamaang palad, walang nakitang mali ang doktor sa kanyang kapatid. Ang lahat ng mga ulat ay nagpapahiwatig na ang kanyang katawan ay maayos. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay walang reaksyon sa sinumang babae. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa at inis. Lalo na't wala siyang magawa kapag si Lucy ay natutulog sa tabi niya araw-araw. May kutob na nagsasabi sa kanya na si Severin ang nagdulot nito sa kanya. Gayunpaman, imposibleng hilingin niya kay Severin na pagalingin siya. Hindi noong gusto rin siyang patayin ni Severin at hindi ginawa ni Severin dahil gusto muna siyang pahirapan ni Severin. Oy, nakakuha ako ng masasarap na alak sa bahay. Paano kapag inumin natin ito? Anyaya ni Edward. Nagkaroon siya ng ideya sa kanyang isipan habang palihim niyang hinahangaan ang sexing mahabang binti ni Lucy. Oo naman, karangalan ko na uminom kasama ka. Tinanggap ni Easton ang imbitasyon ng may kinang sa mata. Ang pamilya ni Easton ay hindi man lang itinuturing na isang third-tier na upper-class na pamilya. Kung mapapabore niya si Edward, maaaring may pagkakataon na makapaglaan si Edward at ang kanyang pamilya ng ilang pagkakataon para sa kanyang pamilya sa hinaharap. Sa sandaling ang kanyang pamilya ay tumataas, may pagkakataon na ang kanyang pamilya ay makapasok sa mundo ng mas mataas na uri ng pamilya. Sa kabilang banda, mukhang nag-aalala si Lucy. Mabilis na nagtungo ang tatlo sa isang sala sa ikalawang palapag. Inihain sa kanila ang ilang side dishes na kasama ng alak. Paano ito? Hindi masama, tama ba? Masayang tanong ni Edward kay Easton. Oo, masarap. Hindi araw-araw makakainom ako ng ganoon kasarap na alak. Napangiti si Easton. I will feel at ease once Severin is dead. I cursed him every time I saw him. He was ruined my wedding and made a fool of my family. My parents feel so ashamed every time they need to go out. Huminto siya saglit bago nagpatuloy, hinihiling pa nga nila sa akin na ihinto ang paggawa ng gulo kay Severin dahil natatakot silang malaman na may mabuting relasyon si Severin sa mga Longhorn. Anak ng tinapa, how the hell am I going to let it pass so easily? I don't care. I must have him killed. Haha, wag na nating pag-usapan yan. Kailangan mong magtiwala kung gaano kahusay ang mga assassin na iyon. Tumawa si Edward at sinabing, halika, kailangan mong uminom ng mas maraming ngayon. Isipin mo ito bilang isang pagdiriwang para sa tagumpay. Nagpatuloy si Edward sa pagbuhos ng alak para kay Easton. Makalipas ang ilang sandali, nakainom na si Easton ng higit sa dapat. Si Lucy ay umiinom lang ng maliliit na higop paminsan-minsan. Sa tulong ng alak, inipon ni Easton ang kanyang lakas ng loob. Mr. Edward, balita ko may project ka sa North Side. Nagkataon na ang pamilya ko ay nasa air ventilation business din. Nang marinig iyon, natigilan si Edward, oh, ang proyektong iyan. Maraming tao ang gustong sumali dito. Ipagpalagay na ang iyong pamilya ay kami ang pinakamahusay sa industriya na ito. B changed his tone and said hot, I'm the one in charge of this project. I mean there won't be a big project if your family wishes to take part in the air ventilation part of the project. I can award the project to you, but you should at least bottom up 3 glasses in one go to those your citery right. Sure, I'll do that. Thank you very much. Kahit natutuyo na si Easton, at siya ay nahihilo, kikita ng malaki kung magbabasa siya na makakuha ng kamay sa proyekto. Ito ay nagkakahalaga ng pag-inom para sa kay Easton, hindi ka na dapat umiinom. Malalasing ka. Alam ni Lucy na may mali at sinubukan niyang hikayatin si Easton. Halatang sinusubukang lasingin ni Edward si Easton. What the hell do you know? This is between us men. Don't interfere. Saway ni Easton. Hindi na siya makikinig kay Lucy pagkatapos maalis sa isip niya ang alak. Galit na galit si Lucy ngunit wala siyang magawa. Mr. Edward, kailangan mong tandaan ang sinabi mo ngayon. Sa pag-iisip tungkol sa kalamangan na maaaring makuha ng kanyang pamilya,
Ibinaba niya ang 3 baso sa isang pagkakataon. Pagkatapos noon ay hindi na niya ito napigilan at nagtungo sa banyo para sa muka. Pagbalik niya, lasing na siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Easton. Ipapabalik kita sa aking mga lalaki mamaya. Napangiti si Edward at napagtantong nakasandal ang ulo ni Easton sa mesa. Maya-maya, ginamit niya ang kanyang kamay para itulak si Easton at natuklasan niyang nakatulog na si Easton. Mr. Edward, nasaan ang bodyguard mo? Pwede bang magpadala ka ng 2 lalaki para tumulong sa pagbubuhat kay Easton? Aalis na kami. Sigh. Masyado siyang nakainom. I'm sorry for making trouble to you. Awkward na ngumiti si Lucy at gustong umalis agad sa lugar na ito. Ngumiti ng mahina si Edward. Hoy, anong nagmamadali? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka kabaliw noong isang araw? Hehe, na-miss kita. Halika na, tara sa kwarto ko. Hindi, Mr. Edward, hindi ko kaya. Natakot si Lucy. Tumayo siya at nagsimulang humingi ng awa ng mahina. Mr. Edward, iba po ang araw na ito. We were asking you for help na patayin si Severin kaya. Ano ang pagkakaiba? Lumapit si Edward at hinawakan ang palso ni Lucy. Naglakad siya papunta sa kwartong ito at hinila si Lucy kasama niya habang nananakot siya. Pag-isipan mo. Kung sa akin ka matulog na magkasama, ibibigay ko ang proyekto kay Easton. Siya ay kikita ng isang impyerno na maraming pera mula doon. Sa tingin mo ba ibibigay ko lang ito sa kanya nang walang anumang kapalit? Mas mabuting isaalang-alang mo ito ng matalino. Inisip ni Lucy ang pera at kung gaano kawalang kwenta si Easton. Sinigawan pa siya nito kanina lang. Isang mabigat na desisyon ang ginawa niya at tumango. Sige, pero kailangan mong magmadali. I don't want Easton na malaman kapag nagising siya. Bakit takot na takot ka? Hindi na siya magigising pagkatapos uminom ng marami. Don't worry, sagot ni Edward. Pagkatapos noon, dinala niya si Lucy sa kwarto. Maya-maya, mahinang umuungol si Lucy sa kwarto. Ipinagpatuloy ni Easton ang pagtulog sa mesa. Makalipas ang kalahating oras, nauhaw siya kaya nagising siya at kumuha ng tubig. Sobrang sakit ng ulo niya na parang sasabog na. Hinaplos niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid para madiskubreng wala si Lucy at Edward. Nakakunot ang noo niyang narinig ang ilang ingay mula sa silid. Pumunta siya sa kwarto at narinig ang boses ni Lucy. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hiniling ng dyablo sa kanya na sipain para mabuksan ang silid at patayin si Lucy. Gayunpaman, umatras siya na parang manok dahil alam niyang nasa loob si Edward. Walang pagpipilian, bumalik siya sa mesa at nagpatuloy sa pagtulog. Buti na lang mabigat ang ulo niya at mabilis siyang nakatulog. Kabanata 235. Nang magising si Easton sa pangalawang pagkakataon, makalipas ang 2 oras. Sa pag-alala sa nangyari, galit siya na gusto niyang patayin si Lucy. Anak ng tinapa ang babaeng yan. Alam kong hindi siya mapagkakatiwalaang tao. How dare she cheat on me? Siguradong hindi yun madaling bitawan ni Easton. Bukod dito, ikinonekta niya ang lahat at naunawaan kung bakit patuloy siyang pinainom ni Edward. Sa lahat ng oras, ang motibo ni Edward ay lasingin siya at matulog sa kanyang babae. Sa kabila noon, alam niyang wala siyang magagawa kahit na bumaba siya. Parang wala siyang kakayahan na patayin si Edward. Habang pinipigilan niya ang galit ay bumaba siya. Pagbaba niya ay nakita niya sina Edward at Lucy na masayang nagkukwentuhan sa garden. Honey, gumising ka na. Pinapahinga ka muna ni Mr. Edward dahil lasing ka na. Pero hindi namin alam na ganoon katagal ka pala matutulog. Ngumiti si Lucy kay Easton nang makita itong pababa. She felt guilty kaya mahinang nagsalita siya kay Easton. Gayunpaman, hindi ganoon ang naramdaman ni Easton nang marinig niya ito. Ngumiti siya ng mahina. Napakasama ko sa pag-inom. Pakiramdam ko ay nahihiya akong nalasing pagkatapos ng ilang inumin. Hindi niya nakalimutang paalalahanan si Edward, Mr. Edward, kwenta pa ba ang pangako mo sa akin kanina? Ngumiti si Edward. I'm a man of my word. Don't worry about that. Then that's a deal.
Mr. Edward, hindi ka na namin dapat istorbohin. We shall get going, sagot ni Easton. Tumayo din si Edward at ngumiti. No worries, we are friends and you guys are not disturbing me. Welcome to come and drink with me again kapag free ka. Napaawang ang bibig ni Easton. Fuck him for asking us to come ng mas madalas. Don't worry, bibisita kami kapag libre kami. Napangiti si Easton. Kasunod nito, mabilis siyang umalis kasama si Lucy sa pamamagitan ng pagmamaneho. Napatingin si Edward sa likod ni Lucy habang papaalis sila at dinilaan ang kanyang labi. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, inihinto ni Easton ang sasakyan sa tabing daan. Kumunat ang noo ni Lucy at nagtanong, "What's wrong? Bakit tayo huminto?" Inikat ni Easton ang kanyang katawan upang humarap kay Lucy at ngumiti. "Dearest, I know I'm not myself lately. But you can't blame me, right? Si Severin ang may gawa nito sa katawan ko. Otherwise, this is ay hindi kung sino ako." Nagsisimula ng makaramdam ng takot si Lucy nang tumingin ng diretsyo si Easton sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang umiwas ng tingin at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Sampal, hindi na nakatiis si Easton at sinampal si Lucy. "Aayusin ko ang katawan ko sooner or later. It was just a couple of days at hindi mo na kayang pigilan ang sarili mo. Akala mo ba hindi ko alam na niloloko mo ako? Sa tingin mo ba madali mo akong lokohin?" Sa sobrang takot ni Lucy ay namutla ang kanyang mukha. With her gritted teeth, she replied, "Easton, what are you talking about? Kailan kita niloko? Stop accusing me without any evidence." Anak ka ng tinapa. Napalunok si Easton kaya gusto niyang sakalin si Lucy. "I'm accusing you. Alam mo bang hindi ko alam kung anong ginawa mo kay Mr. Edward noong lasing ako? I was just giving you some dignity. You bitch." Natigilan si Lucy. Nang matapos sila ni Edward ay lumabas sila at nakita nilang mahimbing pa rin ang tulog ni Easton. Kaya, inakala nilang wala siyang alam. Alam niya talaga. Malamig na ngumiti si Easton nang nanatiling tahimik si Lucy. "Mabuti na lang at nandoon si Severin para sirain ang kasal natin. I don't think we need to have another wedding. Hindi pa kita asawa dahil hindi pa tayo nakarehistro. It's game over now. A woman like you does not deserve to be my woman and my wife." Nataranta si Lucy at hinawakan si Easton. "Honey, makinig ka sa akin. Hindi ito ang iniisip mo. Anak ng tinapa. It's not what I think. Then what is it?" Si Easton noon ay sobrang disappointed. He sneered, "Dapat alam ko. In the first place, iniwan mo si Severin dahil sa pera at sa tiket sa isang marangyang buhay. Natural, iiwan mo na naman ako para sa pera." Sa puntong ito, huminto siya at patuloy na kinukutya ang sarili. Si Edward Horsfield ay mula sa isang pangalawang tier na upper class na pamilya at siya ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya. Sa tingin mo magugustuhan ka niya. Sa tingin mo, papakasalan ka niya. Sa panaginip mo, isa siyang malibog na playboy. Pinaglalaroan ka lang niya. Ang babaeng gusto niya ay si Diane. Sa tingin mo ikaw yun. Sa sandaling iyon, isang maling pakiramdam ang pumasok sa puso ni Lucy. "Easton, you jerk. You can't say that about me." Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at umiyak siya ng malakas. Hindi nakaimik si Easton. Noong una, akala niya ay nanligaw si Lucy kay Edward dahil nawalan siya ng pagkalalaki. Akala niya ay naghahanap ng mas mayayamang lalaki si Lucy kapalit ng marangyang pamumuhay. Hindi niya napansin na si Edward pala ang taong iyon na nanakot sa babae niya. Lamambot ang puso ni Easton nang makita kung gaano kalubha ang pag-iyak ni Lucy. "I'm sorry, hindi ko alam na binantaan ka niya. Akala ko gusto mo siyang makatulog. I bet everything I got to marry you and you think I'm that kind of woman. Alam mo bang ginagawa ko ito para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan?" Humihikbi si Lucy. Sige, huwag ka nang umiyak. Mag-iingat ako sa susunod at hinding-hindi na kayo bibigyan ng pagkakataong mapag-isa. Sabi ni Easton kasama niya na nagngangalit ang mga ngipin. Shit,
Si Edward Horsfield ay isang bastos na tao. Mas mabuting huwag niya akong hayaang makasakit sa kanya. Or else, papatayin ko siya. Tara, mamili tayo. Bibili ako ng bag para sa iyo. Mahal, pasensya na sa pagbibintang sa iyo. Sinubukang yakapin ni Easton si Lucy nang patuloy na umiyak si Lucy. Alam niyang magiging asawa pa rin siya ni Easton, naramdaman niya na natutuwa sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabing, "Hiem, ikaw ang gustong bumili sa akin ng bag. Gusto ko ng limited edition. Huwag kang mag-alala, bibili ako para sa iyo." Sabi ni Easton. Ang susunod, ang kailangan lang nating hintayin ay natagpuang patay si Severin sa kalye. Napaisip naman si Lucy at sumimangot. "Honey, di ba sabi mo si Severin ang may gawa nito sa katawan mo? Paano kung wala ng lunas pagkatapos niyang mamatay? Paano kung nalason kanya at siya lang ang may gamot? Hindi ako naniniwala na walang ibang tao sa mundong ito ang makakapag-ayos ng katawan ko maliban sa kanya." Isang mapang-uyam na pakiramdam ang pumuno sa mga mata ni Easton. At saka, magkaaway kami. Hindi niya ako aayusin kahit hanapin ko siya. Mas lalo lang akong mapapahiya kung hahanapin ko siya at hindi iyon ang gusto ko. Mayroong isang puwersa sa ilalim ng lupa na tinatawag na Bloodgang sa Riverson. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa harap ng isang medyo may edad na lalaki at dalawang matatanda. Paano ito? May nangyari ba sa Brookbourne? Ano ang resulta ng investigasyon? Ang taong nagtatanong ay isang matanda. Nakasimangot siya at ang sama ng mukha. Ang huling pagkakataon na nakipagtulungan sila sa Cedar Gang sa pamamagitan ng pagtatalaga ng 7 piling mandirigma upang tumulong sa pagsira sa Draco Hall. Pinangakoan sila ng bahagi ng ari-arian ng Draco Hall. Nais ng Bloodgang na gamitin ito bilang isang pagkakataon upang maipasok ang kanilang impluwensya sa Brookbourne. At sa wakas, naabutan ang puwersa sa Underworld at ginawa ang Brookbourne sa kanilang teritoryo. Sa kasamaang palad, nawalan sila ng kontak sa 7 tao pagkatapos ng isang mahabang sandali. Nang mapagtantong may mali, pinapunta nila ang lalaki at babae para mag-imbestiga. Kumunat ang noo ng lalaking pumunta para mag-imbestiga. May nangyaring mali. Patay na ang 7 tao. Patay na rin sina Monte at Kevin mula sa Cedar Gang. Kinuha na ni Draco Hall ang Cedar Gang at naging pinakamalakas na gang sa Underground Force. Ano? Ang gang leader ng Blood Gang, si Taran ay nagulat. Nakaupo siya sa gitna at ngayon ay napatayo nang marinig iyon. Hindi ba lahat ng bagay ay naplano ng naaayon? Napakaraming malalakas na manlalaban na lumalaban kina Larry Dune at Blade at hindi nila nagawang patayin sila. Kahit na alam ng mga kalaban ang tungkol sa lason, napakaraming tao ang nakapaligid sa kanila. Paano naging mali iyon? Tanong ni Taran. This time, babae naman ang nagpaliwanag sa gang leader, hayaan mong sagutin ko ang tanong na iyan. Batay sa aming investigasyon, may isang tao na kasama nila Larry, Blade, at iba pa nilang mga nasasakupan. Isang tao, sinasabi mo bang nabigo ang plano dahil sa isang taong iyon? Sumimangot ang gang leader at mukhang seryoso. Tumango ang babae. Oo, ito ang pinaghihinalaan namin. Ang aming pagsisiyasat ay humantong sa amin sa lalaking ito at ang kanyang pangalan ay Severin Fewlett. Kakalabas lang niya mula sa kulungan kamakailan lamang. Walang impormasyon na mayroon siyang anumang kakayahan at ipinadala sa kulungan dahil sa isang bagay. Pagkatapos niyang palayain, napunta siya sa panggugulo, at ang kasal ng kanyang kalaban sa pag-ibig minsan. Ngunit tinulungan siya ng mga Longhorn, isang first-tier na upper-class na pamilya noong panahong iyon. Tinulungan siya ng Longhorns. Nagulat si Taran at napaisip. Mukhang may kakaiba sa lalaking ito. Tumango ang babae. Ang hinala namin si Severin ay Grandmaster. At sa tingin ko siya ay isang mataas na antas na Grandmaster din. Kung hindi, walang saysay na madali niyang matulungan ang Draco Hall na manalo sa laban. Naging malungkot ang mukha ni Taran nang tumingin siya sa mga matatanda at nagtanong, "Mga elder, ano sa palagay ninyo? Ano ang susunod nating gagawin?" Sa simula, umaasa kaming sirain ang Draco Hall kasama ang Cedar Gang.
Ngayon ay naging mas malakas ang Draco Hall. Kung didiretso tayo sa Draco Hall, walang magandang mangyayari ang kalalabasan nito. Sabi ng isang matanda pagkatapos ng maraming konsiderasyon. Nagpahayag din ng opinyon ang matanda. Sa tingin ko, hindi natin kailangang magmadali sa pakikipaglaban sa Draco Hall. Pwede nating habulin muna ang lalaking iyon, si Severin. Siya ang unang sumira sa plano natin. Tumaas ang kilay ni Thoran, Second Elder, wala tayong mapapala kahit napatayin natin si Severin. Ang tanging paraan para makakuha ng anuman na ari-arian o pera mula dito ay kung sasalakayin natin ang Draco Hall. Not to mention, we need to send someone stronger over because the person we go after is a Grandmaster. Mahiwagang ngumiti ang pangalawang Elder. Pag-isipan mo itong muli. Kailangan pa ba nating alalahanin ang Draco Hall ngayon? Matapos kunin ng Draco Hall ang teritoryo ng Cedar Gang, sila ay magiging isang malaking banta sa Brookborn Mansion. Hindi pa banggitin, ang Brookborn Mansion ay hindi masyadong malakas. Sa kasalukuyan, ang Draco Hall ay halos kapareho na ng antas ng Brookborn Mansion. Sa tingin mo ba ay hahayaan sila ng Brookborn Mansion? Sumang-ayon dito ang dakilang Elder. Oo. Hindi lang Brookborn Mansion. I don't think Emerald Cloud Gang is just going to sit at the side and wait. Tama ang Second Elder. Wala tayong dapat gawin. Hayaan mo lang silang mag-away. Humajekik at tumango ang pangalawang Elder. Ang pinakamagandang sitwasyon ay kapag natalo ang magkabilang panig. Dapat tayong magpadala ng isang tao upang subaybayan ang sitwasyon. Kung talagang matatalo ang magkabilang panig, magagamit natin ang pagkakataong yun para makamit ang ating layunin. Naisip ito ni Thoran ngunit may kaunting pag-aalangan pa rin. Mukhang magandang plano, ngunit kung talagang gagamitin natin ang pagkakataong yun para maging huling panalo, sa palagay ko ay hindi tayo susuportahan ng mga pamilyang iyon sa hinaharap. Kailangan nating isaalang-alang na ang ating pangunahing base ay narito sa Riversen at tiyak na magkakaroon sila ng higit pang mga opinyon tungkol dito. Ipinaliwanag ng pangalawang Elder, hindi ko ibig sabihin na sirain ang magkabilang partido kapag natalo sila. Maaari tayong magbigay ng tulong sa isang panig at ipapangako nila sa atin ang maraming magagandang benepisyo. Sigurado akong wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang alok. Pagkatapos ay maaari silang unti-unting maglilipat ng pera sa atin. Sigurado ako na iyon ang pinakamahusay na pagpipilian natin na mayroon. Naningkit ang mga mata ni Thoran. Magandang trabaho, pangalawang Elder. Mapalad kami na ikaw ang aming strategist. Huwag kang mag-alala. Kung ang iyong plano ay naaayon sa plano, bibigyan kita ng $1,000,000 bilang gantimpala. Labis na nainggit ang ibang matatanda nang marinig ito. Salamat, Mr. Thoran. Natuwa ang pangalawang Elder sa narinig. Napakalakas ng Blood Gang. Naniniwala akong masasakop natin ang teritoryo sa Brookborn sa lalong madaling panahon. Napaisip naman si Thoran at kumunat ang noo. Sinira nga ni Severin ang plano natin at natalo tayo ng 7 elite fighter dahil sa kanya. Dapat napatay natin siya. Pero sino ang dapat nating ipadala? Narinig iyon ng 5th Elder at natakot na baka nakawin ng ibang tao ang pagkakataon mula sa kanya. Ako, Mr. Thoran, maaari akong sumama sa aking mga disipulo. Ang 2 disipulong iyon ay maayos na mabuti na ngayon at oras na para hayaan silang makakuha ng kaunting mga karanasan. Haha, sure thing. I'm pleased and happy na payag ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nadalhin mo mismo ang iyong mga alagad doon. Tumawa si Thoran. Ang 5th Elder, si Frankie Zona, ay isang level 4 Grandmaster at ang kanyang mga disipulo ay level 2 Grandmasters. Tiyak, magagawa nila ang trabaho kung papayag silang tatlo na pumunta. Don't worry. It's my honor to be able to contribute my serbisyo sa tropa. At saka, matagal na akong hindi nakakabisita sa Brookborn. Maaari rin itong maging holiday para sa akin. Sabi ni Frankie, hinamak siya ng ibang matatanda sa kanilang mga puso.
Yung lalaking ito ay lalong nagiging matalino sa paghalik sa lider ng gang sa puwit. Sigurado akong ginagawa niya ito para sa gantimpala. Gaya ng inaasahan, ngumiti si Taran, huwag kang mag-alala. Pumunta ka, mag-relax, at magsaya. Kung mapapatay mo si Severin, maaari mong i-claim ang lahat ng gastos at pati na rin ang reward na $750,000. Salamat, Mr. Taran. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin bibiguin. Natuwa si Frankie sa narinig. Buti na lang nag-voice out muna ako. Ang ibang mga elder ay kukuha ng trabahong ito kung ako ay nahuli ng 1 segundo, naisip niya. Sa oras na ito, bumalik si Frankie sa kanyang villa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Isang lalaki at isang babae ang lumabas at nakita kung gaano kasaya ang kanilang amo. Master, bakit ka masaya? May nakasakit sa atin. Pinapalabas tayo ni Mr. Taran sa isang misyon. Pwede kayong dalawa na magsama. This is the chance for you to gain experience and also a holiday too, masayang sabi ni Frankie. Seryoso, hehe, ito ay kamanghamanghang. Tuwang-tuwa ang binata at babae sa narinig. Pero Grandmaster din ang kalaban natin. Hindi ko alam kung level 1 or level 2 Grandmaster siya. Try nyo muna itong dalawa. Kung masyado siyang malakas para sa inyo, papasok ako. Ngumiti si Frankie at nagpatuloy, oh, sabi ng gang leader, we're allowed to play and eat everything we want. As long as the mission is finished, all the fees are claimable. Ha! Libreng paglalakbay at lahat ng gastos ay babayaran. Swerte tayo. Naningkit ang mata ng dalaga sa narinig. Hehe, nakakamangha. Ngumiti ng masama ang binata sabay hawak sa baba. Maghanda ka na. Aalis tayo bukas ng umaga. Mga tanghalian na nang makarating tayo sa Brookborn. Pagkatapos ay makakapag-enjoy tayo sa loob ng ilang araw bago tayo magpatuloy sa misyon. Naisip ito ni Frankie at sinabi sa kanyang mga disipulo ang tungkol sa kanyang plano. Sa sandaling ito, nakaka-relax na namimili si Severin. Bigla siyang nandoon para masaksihan ang isang binibini na ninakawan ng 2 lalaki nang papasok na sana ito sa isang Porsche. Tulong! Tulungan niyo ako! Halatang natakot ang dalaga at sumigaw ng tulong. Kinuha ng 2 lalaki ang kanyang bag at tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Severin. Walang alinlangan, handa silang tumakbo sa isang eskinita. Nakita ito ni Severin at mabilis na pinatigil ang mga tulisan. Ibalik mo! Anak ka ng tinapa. Naglabas ng punyal ang isa sa mga tulisan nang pinipigilan sila ni Severin. Itinutok niya ang punyal kay Severin at isasaksak niya ito sa katawan ni Severin. Mag-ingat ka. Takot na takot ang dalaga at gayunpaman, hindi siya makapagsalita. Ito lang ang araw na wala siyang bodyguard na sumusunod sa kanya. Gayunpaman, nagkataon lang, iyon ang araw na ninakawan siya. Wala siyang ideya kung paano ilarawan kung gaano siya nakaramdam ng kawalan ngayon. Bam! Bam! Pagkaraan ng 1 segundo, nakatanggap siya ng panibagong pagkabigla. Agad na pinabagsak ni Severin ang 2 tulisan. Sandaling napaungol sa sakit ang 2 bago tumayo at tumakbo palayo nang wala ang bag. Tumakbo ang binata at magandang ginang at ngumiti kay Severin. Hi, napakalakas mo. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Kinuha ni Severin ang bag at ipinasa sa dalaga. Nagkataon lang na nandito ako. You're lucky to have me here. Nagmukhang bata ang dalaga. Malamang nasa early 20s lang siya. Napaka-cute niyang tingnan kapag ngumiti siya. Kahit na siya ay medyo maliit, ang kanyang dibdib ay hindi maliit. Lumilikha ng dobleng ilusyon na siya ay isang cute na batang babae na may sexing katawan. Kung tutusin, gusto ng mga tao ang ganitong uri ng babae. Gayunpaman, hindi si Severin. Hindi na siya muling tumingin. Pagkatapos ibinalik ang bag, handa na siyang umalis. Napatulala at hindi nakaimik si Sheila. Sa tuwing mamamalengke siya, tinatitigan siya ng mga lalaki kapag nakita nila ang kanyang hitsura. Maraming mayayamang batang lalaki ang handang pumila para lang makipag-date sa kanya. Gayunpaman, ang mga mata ng lalaking ito ay napakalinaw at hindi nababagabag. As if siya ay wala man lang interes sa kanya. Sinundan ni Sheila si Severin at sinabing, Hoy, hey! Kilala mo ba kung sino ako? Teka,
huwag kang umalis. Lady, nailigtas lang kita dahil nandoon ako. I've gave you at naibalik na ang iyong bag. Dapat umuwi ka na. Kabanata 240. Tumigil si Severin at binigyan ng nakakainis na tingin si Sheila. Galit na sabi ni Sheila sabay lagay ng mga kamay sa bewang. Ang pangalan ko ay Sheila Ballard. Mula sa kung saan niya ito nakikita, gulat na gulat si Severin nang marinig niya ang pangalan nito. Dahil siya ay isang taong may mataas na katayuan. Tumingin sa kanya si Severin at mahinang sinabi, Sheila Ballard. Ano kaya? Ano ang espesyal sa iyong pangalan? Ay hindi nakaimik si Sheila. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nakilala ni Severin matapos niyang sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Upang mapasama pa, naglakas loob pa rin si Severin na asarin siya. Ito ang first time niyang makatagpo ng ganitong sitwasyon. Nang papaalis na si Severin, tumakbo si Sheila at sinundan siya para pigilan muli. Hey, may maitutulong ba ako? Si Severin ay nasa pagkawala ng mga salita. Nagpapakabait lang siya ngayon lang. Hindi niya inasahan na patuloy siyang iistorbahin ng dalaga. Napangiti si Sheila. I don't like to owe favors to other people. Kaya ako dapat ay gantihan kita. Biro ni Severin. Huwag mong sabihing nagagantihan mo ako sa pagpapakasal sa akin. Paumanhin, mayroon na akong asawa at ang aking anak na babae ay mayroon na nasa 4 na taong gulang. Ako, muling natahimik si Sheila. Hindi, kunin mo ito. Binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng humigit kumulang $9,000 na pera at ipinasa kay Severin. Narito ang iyong gantimpala para sa pagbabalik ng aking bag. Mula sa kinatatayuan niya, walang paraan na tatanggihan ni Severin ang pera. Gayunpaman, ngumiti si Severin. Huwag na, sinabi ko na sayo, I was just doing a good deed. If I did it for the money, I will not help you. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Sheila ang isang espesyal na tao at siya ay natulala. Ibinalik niya ang pera sa kanyang bag at sinabing, You're an interesting person. If that's the case, do you need a job? You can be my bodyguard. I think you're quite strong. Why don't you be my bodyguard? I can pay you a high salary. Bodyguard, no thanks. May mga gagawin ako sa loob ng ilang araw, naisip ito ni Severin at tinanggihan ang alok. Mataas na sweldo, $75,000 sa isang buwan. Nanlaki ang mata ni Sheila para akitin si Severin. Hindi, sagot ni Severin. $150,000. $300,000. Gaano man kataas ang alok ni Sheila, hindi natukso si Severin. Sa huli, sumuko siya. Kung ganoon ang kaso, hayaan mo akong gamutin ka ng tanghalian. Ayokong may utang na loob. Laking gulat at namangha si Severin nang makilala ang ganoong matiyagang tao. Tumingin siya sa paligid at tinuro ang isang kafe. Okay, pwede mo akong bilhan ng isang tasa ng kape. Ano, hindi alam ni Sheila kung ano ang mararamdaman. Her gut feeling was telling her this guy she was looking at must be a very interesting na lalaki. Sige, bibili ako ng isang tasa ng kape para sa iyo. Ngumiti siya at pumunta sa cafeteria. Maya-maya, bumalik siya na may dalang 2 tasa ng kape at pinasa ang isa kay Severin. Inunat ni Severin ang kanyang kamay para hawakan ang isa pang kape sa kamay ni Sheila at pinaalalahanan siya, Hoy, hindi ka pwedeng uminom ng malamig na inumin. Malapit ka nang magkaroon ng regla.